Iyo ba yung lagi? Ay, bago umilis sila. Kinsa man ni? Isipilidan niyo mo? Kinsa man ni? Isipilidan niyo mo? Gonya. Gonya. Karon pa mo? Uy, duga na ito lang. Domingo. Dili ba dire sa kwarto? Augay na pa mga launam sa to. Sa mo gika. Sa dito lagi. Ah, sa dito. Pero dili wala pa mo. Oo. Sila na kuan nga nakakuha na ba ni set up na mi. So, wala na ang kuan ani. Inulit ng kuhanan ng dugo si mama. Pumunta na ako doon sa Santos para sa heart naman daw yan yung check eh. Ngayon, ewan ko, parang kinonfirm nila kung ano ba talagang klaseng check. Tsaka, kailangan palitan yung pinaglagyan. Ewan ko, hindi ko naintindihan yung mga explanation nila. Kaya bumalik ako dito. Sabi ko, ba't ano? Parang nagkamali yata ng paglagyan ng ano, yung cup ng dugo. Sabi ko, ba't hindi na lang isaling? Hindi daw pwede ganun. Kailangan daw kuhanan ulit. Ano na ngayon? Magna-9 na. Sana natulog na rin yun si Shanley. Kanina kasi ito, yellow yan, yellow cup. Kailangan daw dito isaling sa green. Dito yung dugo. Yan, balik na naman ako doon. Magte-10 na. Kain muna si Bisaya dito sa McDo. Katabi lang to ng Santos Hospital. Nagutom ako. Usually, hindi naman ako naghahapunan, pero iwan ko, nagutom ako. Yung tiyan ko parang ano, kakain muna ako kasi pinatulog ko na si Shanley at Rhea, pinasara ko na ng tindahan ng maaga. So, para pagdating ko, wala na. Tulog na rin ako kaagad. Nag-request si mama ng saging, so bumili ako doon sa tabuan namin dito. Ayan. Init pa. Ko rin yung nagbantay sa kanya ng sting. Gusto lang niya ng sting. Dito na lang sa bintana. At nagmamadali rin ako. Dugay tawagan, uy! Nagmamadali ako at sunduin ko na si Shanley. Oh, tulog. Naisaging o, naipakaon sa iya ron, kainit pa. Isa. Oh, sting na mo, pardi kasi katulog. Imo paniod to. Naamay sa ospital, gihatagan na ka sa ospital. Si mama. Ha? Ha? Naap na siya pangkaon niya? Sige. Reklamo si mama kasi yung nagbantay ka mama, pamangkin ko yan sa pinsan. Nagreklamo siya kasi nga, ang hirap daw gisingin ni Arnel. Grabe na daw. Kahapon nasubukan ko nga din kasi sabi niya, matulog daw muna siya. So dito muna ako kahapon. So, nung ginising ko nga siya, kasi naglaba ba naman siya ng pantalon niya. Diyan sinampay, oh. Exhaust dyan. Pinuntahan kami ng guard. Sabi niya, kami ba daw yung nagsampay doon ng pantalon? Hindi ko alam na dyan niya sinampay. Sabi ko sa guard, hindi. Hindi naman kami naglaba. Siya pala ang naglaba nga. Kaya pinakuha ko. Aga ko nga dito, 15 minutes before uwian.
Kaso sabi niya, pwede ba daw maglaro muna siya ng badminton? Sabi ko, pinaaga mo ako dito. Sabi ko, sige na, kasi may mga bibilhin pa. Sabi niya, saglit lang talaga daw. Sige, pagbigyan. Time kaya niya yan, maglaro ngayon ng badminton. Relax lang. Ang tuon na po, imagine na lang na ay makita straight. Abri mata ma'am, abri mata ma'am. Piyong, kadali. Relax sa pagkapiyong. Ang sa left man to, mano. Left ni mo. Diri sa wala ba? Ang kanang... Patanaw. Oh. Ang katong mo naman yung blur karon no. Katong hanap na ba kung di na makakita no. Nakinahanglan gid ay ka paoperahan ma. Di daw na nimo paoperahan imong kuan kaning wala. Mapaingon gyud kuno nas pagkabuta. Ma. Kung mapili ko mapirahan. Nag-ano kami ng bangus. Andyan. Oh. Si Rhea, pinaglalagyan niya ng mga kamatis at sibuyas. Ano ako nito, tagaw. Ano sa Tagalog yan, tagaw. First time ko, sabi ko, baka hindi pwede dyan toaster. Bigay ito ng ko, kabatch ko. Regalo niya sa akin. May istorya dito sa sahig nilagay. Walang mapaglagyan doon. May microwave. Dala ko yan galing Kuwait. Hindi naman nagagamit. As in, 3 beses lang yan. Wala nung dumating ako. Walang mapaglagyan. Nagka-toaster bigla si Bisaya. Kasi nung yung best friend ko, yung, di ba, nagkatipon-tipon kaming mga kabatch. So, maraming napag-uusapan, tinanong nila ako kung saan ako namamalengke, sabi ko doon sa Wing On, at minsan sa Gaisano. Sabi ko, kumuha rin ako ng card ba doon sa Gaisano, yung sa points, kasi sabi ko, may inaabangan ako na oven toaster na 11,000 yon. Kaso yung yung card ko pa nga, may mga 4,000 pa lang yata ako. Kaya sabi ko, kada grocery ko pang tindahan, doon ako namimili. Kasi nag-iipon ako ng points para makuha ko yung yung oven toaster. Yung isa kong kaibigan, sabi niya, ang layo pa nun, bilhan na lang kita. Bakit gusto mo ba yung yung nagto-toast ka? Sabi ko, hindi ako, si mama. Gusto palagi yung bread niya naka-toast. Ang ginagamit namin doon sa kawali. Mas maganda na yung may, diba, yung toaster. So, ayun. So, parang wala lang yun sa akin. Nung mga, before 2 days, pumunta siya dito. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, asan ka ba? Ba't sarado tong tindahan mo? Sabi ko, bakit andyan ka ba? Sabi ko, hindi sarado yan. Nagtatabon lang ng yung trapal kasi yung sa init ba? Sa sunlight. Sabi ko, nasa ospital ako. Sabi ko, ba't hindi ka man lang nag-text na pupunta ka pala? Sabi niya, na surprise nga daw niya ako. Kasi nga, ibigay niya tong toaster. Sabi ko, hala, talagang tinutuo mo ha. Yung toaster, sabi ko, hala, salamat naman. Wow, ang galing. Ang saya ko talaga kasi hindi ko akalaing magka-toaster ako. Sabi ko kasi 4,000 pa. Ang layo pa ng 11,000. Magkano lang sa 100 yun sa, piso-piso lang yata. Iwan ko paano ang pintada nila sa points. So yun, nung time na yun, nasa ospital nga ako kay mama. So iniwan na lang niya dito yung toaster at pumunta rin siya doon sa ospital.
Kaya laking pasalamat ko talaga kasi wala lang yun eh, yung usapan namin parang nakalimutan ko nakalimutan ko na nga. Tapos bigla na lang siyang sumulpot, dala-dala to. Sabi niya, nag-ano daw kasi siya, parang nag-grocery yata siya, nakakita siya nito. Naalala niya ako, so binili na niya. Ang daming biyaya Sarap no? Yung i-surprise ka ng mga ganyan. Sarap lang sa pakiramdam. So, yung points ko, kung makapag-ipunan ng points, iba na lang kukunin ni Bisaya. Yun talaga, ito talaga ang pinakagusto ko. Kahit sa Gaisano, kumuha rin ako ng card para kung alin ang mauna. Ang dami palang pwede nitong toaster. Akala ko talaga, ang pupwede lang dyan is yung bread lang na mag-toast. Pwede pala kahit ano. Ewan ko, kasi yun ang sabi ni Ria. Tingnan natin. Ay, kung baka masira yan Hatid ko ngayon yan kay mama. Kasi matagal na rin yun si mama. Gusto talaga niya ng bangus na inihaw. So, sabi ko, hatdan ko siya doon. Pang hapunan. Ayan, dinala ko. Mas mainit pa to. Ganyan lang yun. Ewan ko, parang marami pa yata ito sa kanya Ang bangus niya. Ayan na po, yung binigay niyo, Ma'am Yolanda. Super love it. Ang ganda. Parang ano lang talaga, pag nakahiga kami ni Shanley, parang mayaman lang talaga. Napaka-soft. Grabe. Ellen Tracy ba naman? Ang ganda nga niya, sobra. I like it. The color, it's perfect. Yung fit pa niya, perfect talaga. Yung sa parang unan-unan doon. Ayan, napasama pa siya. Tsaka ano talaga siya, yung garter, yung hindi siya yung magusot-gusot ba. Di gaya ng mga bedsheet ko na nahihila palagi. Ayan, ang ganda niya. Fitted talaga siya, Love it. Thank you so much, Ma'am Yolanda. Dito tayo sa magandang bedsheet ni Bisaya. Ang ganda talaga niya. Gusto ko. Gusto namin ni Shanley. Si Shanley naaalit talaga kasi ang lamig ba niya sa balat, napaka-soft. Hindi kagaya nung mga dala ko galing sa Kuwait. Ang kakapal kasi, tinatamad din akong gamitin yon. Kasi sa paglaba ba sa washing machine, hindi siya kaya kasi ang laki at ang kapal. So ito talaga perfect siya, bagay dito sa Pilipinas. Ang ganda. Doon sa hospital naman si Mama, 'di ba naka-ER yun si Mama. Pagkatapos nilipat na siya doon sa kwarto. Ngayon, 'di ba nakita nyo empty yung mga ibang bed doon, ang pasyente doon yung nagsisigaw at saka si Mama lang. Nagreklamo nga si Mama, sabi niya nadidisturbo siya. Hindi siya nakatulog sa unang gabi niya. Kasi yung nandoon, panay sigaw, Mama, tulong, ganun. Sumisigaw daw parang hindi nga natutulog. 65 years old na yung pasyente. Tinanong ko nga bakit ganun, sigaw siya ng sigaw at bakit na-admit siya. Sabi nung anak na sumakit lang naman ang tiyan nun at saka first time niyang na-admit. Yung finding ng doktor is may bato sa kidney niya. Yun, hindi nila alam kung bakit nagsisigaw ng ganon. Parang hindi ba yata siya komportable o may masakit sa kanya. Kasi ganun siya ng ganun hanggang yung nang dumating ako doon, sigaw siya ng sigaw. Sabi ko, kawawa naman. Tinali nga nila dito Dito yung kamay. Sabi ko, kawawa naman yan. Ba't nyo tinatali? Sabi nila na kung hindi naman daw itali, tatanggalin yung sa mga dextrose, magwawala daw doon. At saka yung parang ganun ng bed, hinihila-hila niya palagi. Pumunta rin ako doon sa nurse station, din ako na kung pwede. Gawan nila ng paraan na si Mama ko kasi hindi nakakatulog, nadidisturbo siya. Kung pwede lilipat na lang kami.
ilipat na lang si mama. Ang pagbalik ko doon, may mga may mga ibang pasyente na at nawala na yun siya. Yun siya ang nilipat kasi nagreklamo din yung mga dumating na pasyente na maingay. Maingay nga, hindi sila nakakapahinga, hindi sila nakakatulog. Sinitiscan chest niya. At may nakitaan sila na something doon na parang nakabara yata. Kaya naman daw ng gamot na binigay nila. So, magiging okay rin daw yon. At saka, in-x-ray din siya. Hindi ko kung para saan yung x-ray na yon. At hindi ko pa na nakausap yung doktor din. Ang result daw nun parang ngayon daw ang result nun. Yung mata rin ni mama pinapa-check na rin kasi yun ang reklamo ni mama, yung sa kaliwa niya hindi, parang blur na nga. Yun yung dati na pinapa-check up ko na sabi ng doktor kailangan niyang maoperahan yung dahil may katarat siya. So, yung findings naman ng doktor na yon ngayon, yung nag-check sa kanya, doktor yun doon sa ospital, sabi niya, pagkalabas daw ni mama doon sa sa hospital, punta daw kami doon sa sa specialist ng glaucoma. Di ba yung glaucoma, yun yung mga nabubulag na, kasi sabi nga niya kung parang matagalan daw yun, doon daw ang punta ng kaliwa na mata ni mama. So ayun, sabi ko nga kay mama, tinanong ko nga siya kung ano ba talaga, kung pupunta ba kami doon na ipa-check namin para makita kung glaucoma nga ba or ano. Tingnan na lang natin pagkalabas ni mama, kasi sabi baka pwede na siyang makalabas today. Hindi ko pa alam, hindi pa ako nakapunta. Ngayon, yung sa naman ni mama, yung 'di ba sabi ko sa inyo na pumunta ako doon sa Santos para magpa-schedule ng 2D echo niya. Na-schedule na rin siya pero hindi natuloy. Kasi yung sa 2D echo niya, kami ang magbabayad nun. Babayaran namin yun doon. Kumuha na ako ng mga requirements para sa assistance ba. Naalala ko nung sa ni mama, nung sa last na yung na-admit siya doon sa Taguluan, May 28 yun. So 3 months yan na pwede kami ulit mabigyan ng assistance sa DSWD. Sa naman, sa SDAP ba yun, 6 months, lalo na, matagal. So, hindi pa 3 months. Sa August 28 pa mag 3 months. So, hindi ako pwedeng makahingi pa doon. Ngayon, sinabi ko kay Werman na kailangan namin ng 4K para ma-to-the-8 ko si mama. Kaso hindi siya nakapagpadala, pati si CK, kasi sabi na wala pa silang sahod, walang pera. So ang ginawa ko, nire-schedule ko na kung kailan sila magkapera. Kasi sa side ko naman, ang dami ko yung mga pinadala nila sa akin na monthly, di ba may pinapadala sila sa akin? Wala na, ubos na. Kasi sa gatas pa lang ni mama, yung Glucerna ang pinapagatas ko kay mama. Mga 1-1 na yon. At saka yung sa pagkain nila, may mga gamot din na nire-reseta kasi yung pagwala sa hospital, syempre nire-reseta, binibili ko. As in, na na rin ako, na ubusan na rin ako ng pera. So, pinare-schedule namin. Hindi ko alam kung kailan sila makapagpadala. So, tsaka na to-the-8 ko si mama. So, yun ang sabi ko kay Werman na kung wala, di pa-re-schedule na lang. Yun din ang sabi ni Werman na i-re-schedule na lang. Pumunta ako doon sa nurse station na sabi ko, hindi muna tuloy yung to-the-echo ni mama.
Kasi nga, nagtanong sila kung bakit. Sabi ko, wala, hindi dumating yung pera na para sa Tude Eco. Sabi ko nga, kung pwede na may pirmahan ba doon na magpirma ako para matuloy lang yung Tude Eco ni Mama. Kasi hindi pwede ganon, lalo na sa private hospital. Hindi po pwede yung ganon. Kaya, hanggang ngayon, hindi pa na Tude Eco si Mama. Hintayin ko na lang kung kailan sila magkapera. Kasi, alam nyo dati, na-stress ako pag yung ganyan, yung may mga ganyan, yung may kailangang gawin, may kailangang bilhin, pagkatapos hindi, yung nawawalan na ba ako, nauubusan na ako. Na-stress ako, nagagalit ako, pero ngayon talaga, sabi ko na lang sa sarili ko, wag ko nang stressin yung sarili ko. Kung ano lang yung kaya, basta ako, ginawa ko na yung part ko, inaalagaan ko si Mama, at saka kung sila, hindi nila kaya na mag-provide ng financial, so, wala na akong magawa. Ayoko nang ma-stress. So, sabi ko kay Mama na, ikaw na magsabi doon sa apo mo, kung kailan siya magkaroon ng pera, sa mata ni Mama, libre yung yung opera kasi nga, sa senior siya. Pero yung pagpahingi ng clearance, i-check pa yan siya maraming i-check sa kanya. Kung pwede ba siya kasi diabetic siya, high blood siya. So, yun, may bayad yun. So, yun din, kung kailan sila magkaroon ng pera nun, basta ako, gagawin ko kung ano yung maitulong ko kay Mama. Ang usapan kasi, yung maghati sila ni CK at ni Werman sa kung anong gastusin. Kasi syempre, ako nga dito. Pero hindi maiwasan yun na as in wala talaga akong gagastusin. Kasi lalo na ako ang nandito, pag may mga niresita, mga ganon, na wala sa hospital, syempre, ano rin ako, gagastos rin ako. Kaya, yun nga ang sabi ko kay Mama na ano mo naman na hanggang sa makaya ko, ma-afford ko, binibigay ko sa'yo. Pero pag hindi ko na kaya, sila na bahala nun. Alam nyo sa totoo lang, ngayon, si Werman naintindihan ko kasi overdraft na nga si Werman. Yun na din ang nagsasabi niya sa akin yung tagasahod sa kanya. Ang hindi ko maintindihan talaga itong si CK na palagi na lang sinasabi na wala, ito lang. Yung ganon. So, hindi ko alam kung ano ba talaga. Basta ang sa akin lang, nandito si Mama sa akin, aalagaan ko siya, sa abot ng makakaya ko, magbibigay ako, at yun lang. Hindi na ako gaya, ayoko na maging ganun ako na yung nagagalit ako pag hindi sila nakapagbigay. Wala na, ayoko na ng ganun. Na ayokong iano yung ano ko ba, sarili ko. So, yun nga, sinabi ko kay Mama na kung ano lang kaya kong maibigay, yun lang talaga. Ayoko nang yung mamimilit, tatawag-tawag ako sa kanila. Basta alam naman nila na-admit ka. Sabi nila, wala pa silang sahod. So, yun naman. Si Mama naman, sabi niya na, oo, Day, wag mo nang ipilit. Kung hindi kaya, hindi kaya. Kasi kung sa akin lang naman talaga, Day, ayoko nang magpa-admit. Kasi, naawa ako sa'yo pag nandito ako. Kaso, ikaw naman tong gusto na ano din ako dito. Sabi ko, Ma, hindi naman pwede na doon ka sa bahay, yung nahirapan ka ng huminga na titingnan lang kita. Ginawa ko naman yung lahat. Magamot lang kita doon ng mga herbal kung ano man. Pero hindi na pwede hindi na pwede sa herbal. Ngayon naman, parang okay na si Mama. Yun nga lang, yung plema niya, nandun pa rin. Sabi ng doktor, hindi naman kaagad-agad yun mawala kasi kahit na mag-stay naman siya doon, tapos na yung antibiotic niya.
na nainom na niya yung natapos na niya yung antibiotic niya. So, yun nga, sabi ko kasi, Dok, kung sa bahay naman, kung mauwi na si mama, yung pag mahirapan na siya ng huminga, baka gaano pa rin, yung babalik pa rin kami dito. So, ayun, hindi ko pa alam kung ano talaga ang magiging desisyon nila kung i-ano ba talaga si mama ngayon, ilabas na. May nagsuggest kasi sa akin, sabi na magbili daw ako ng oxygen para kay mama. Hindi ko naman alam paano yung sa oxygen na yun gamitin. So sabi, magpaturo daw ako ng paglagay or ano. Ewan ko na ano ako kung pwede ba yung ganun. Kasi, di ba, kahit na may oxygen, yung mahirapan si mamang huminga, kung magkaka-oxygen man ako dito sa bahay, ano pa rin, kailangan pa rin niya ng gamot. So, di ko alam. Di ba may ano yun, parang, yung kung gaano kalakas. Ito pa, sumabay pa tong yung narinig nyo yung sa Zamboanga na estudyante na namaril. Diyos ko. Kaya minsan talaga, ayoko yung yung nagfi-Facebook ako. Kasi yung sa Reels, yung bigla na lang ba na makikita mong ganun. Nakakatakot na yung panahon, no? Nakakatakot na talaga dito sa Pilipinas. Yung karinig ka ng ganun na grade 9 ba yata yun? Na binaril at saka yung sabi na tawag nito na nabully daw ng teacher. Saka yung si Claire Castro ba yun siya? Na maraming nagalit sa kanya ng mga teachers. Basta mga ganun yung mga napapanood ko. Kadagdag pa yun. Natakot na. Nakakatakot na talaga. Kaya wag na talagang kumpiyansa sa mga kabataan ngayon. Yung mga, sabi nga, si Castro sinisi yung mga teacher. Pagkatapos, yung iba naman, yung parents. Kanya-kanyang mga opinion. Ay, nako. Daming problema. Bahala na. Basta, na lang tayo. Ang importante talaga dito sa mundong to, magdasal lang talaga tayo na maiwas sa mga trahedyang ganun. Kawawa din yung yung nabaril ng estudyante. Parang kung isipin mo pa lahat, nako. Kaya mas maganda talaga na wag nang manood ng mga ganun. Diyos ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay. Pasensya na kayo at problema. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi nandyan kayo, sinuportahan niyo yung sa support niyo sa channel namin. Maraming salamat. I love you all from the bottom of my heart. Mwah! God bless!